Sinabi na ng COA, manipis na lang ang pondo ng PhilHealth at hindi totoong sobra-sobra labis-labis ang pera ng PhilHealth. Hindi totoo, another fake news ng gobyerno. Kaya kung ano-ano na lang ang linalabas nilang pagtatakip. Ginawa nila yan para matakpan ang mga blanco na yan. Tama yun. Ipit na sila. Protect Vice President Inday Sara, pero higit po riyan, protect the 32 million Filipinos who lawfully, legally, democratically and constitutionally elected Inday Sara to be our Vice President. Fact of the matter, higit na malaki ang boto ni Inday Sara kaysa kay Bongbong Marcos. At higit na malaki ang pagkakasala ni Bongbong Marcos. Siya ang dapat i-impeach dahil sa kanyang pagpasa sa illegal, immoral, unconstitutional at invalid at criminal na 2025 national budget. Si Vice President Inday Sara maisog na haharapin itong impeachment complaint laban sa kanya. Ang bantayan po natin mga kababayan, yung integridad ng magaganap na impeachment hearing kung magkakaroon ng hearing. Yan ang bantayan natin. Yung integridad ng proseso. Wala na po tayong magagawa dito sa mga elitistang kongresista na nag-impeach kay Vice President Inday Sara Duterte. Tapos na po yan eh. Pirmahan na nila at ito po'y for transmittal na sa Senado. Ang bantayan natin kung paano gagawin ng mga senador yung tinatawag nating senator judges yung kanilang trabaho pagdating sa impeachment court. Mahalaga. This is what I've been telling all of you. Not because I'm also a candidate for senator. No. You can look for other person na tingin ninyo ay dapat sa Senado. Ang mahalaga ho yung qualification ng ilalagay natin sa Senado. Ngayon, pag natuloy po itong hearing, magiging impeachment court ang Senado. Paano gagampanan nung mga senador na ilan dyan yung kanilang trabaho bilang senator judges? Mauunawaan ba nila yung appreciation ng evidence? Maiintindihan ba nila yung proper application of the rules of court? Kaya mahalaga, we should understand what is at stake for our country this coming midterm election. Kaya pasensya na ho kayo, nasa tabing kalsada ako, huminto po ako dahil nga mahalaga itong usaping ito. Sino ba papalit kay VP pag naalis siya sa pwesto, attorney? Ganito na nga po katalamak at hayop ang pagbubudol ng mga tao rito. Pag si Vice President po ay na-impeach at natanggal nila sa pwesto, sino sa tingin ninyo ang hahalili sa kanya? Hanggang pagkukuhaan po ng papalit sa kanya, kung hindi sa Senado, ay sa Kongreso. Wala naman silang ilalagay na magmumula sa Senado eh. Kukuha yan sa Kongreso. So sino sa tingin ninyo ang kukunin nila sa Kongreso? Ang aking hula, titingnan nila. Si Martin Romualdez, baka pwede maging vice-presidente. Titingnan nila. Yung anak ni Bongbong Marcos, pwede maging vice-presidente. Dahil ang requirement lang naman ay miyembro ng Kongreso. Kung ito'y galing sa Senado o kailangan sa mababang kapulungan. But we should not even reach that point. We have to defend and protect the sacred mandate of the Filipino people. Yung 32 million Filipinos na bumoto kay Inday Sara Duterte ngayon ang panahon na kayong lahat ay kumilos, mag-ingay, iparinig ang inyong tinig. Labanan natin itong lantaran wholesale na pangbubutol na ginagawa sa atin. Ulitin ko babalik ko lang kayo sa sentro ng mga usapin. Ito'y ginagawa pantakip dito sa napakalaking bulilyaso at anomalya ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Itong illegal, immoral, invalid, unconstitutional, and criminal 2025 budget. Makiisa po kayo, panloloko po ito. At ang tunay na issue na nais nilang makalimutan ng tao ay yung Vice Cam Report. Vice Cam Report. Stella Kimbo, Vice Cam Report. Hindi ka namin nakakalimutan at hindi ka namin makakalimutan dahil ginagawa mong mangmang ang mga Pilipino. So, nagsinungaling si Marcos when he said Sara is an important, threaten sila sa kanya.
Sara is very, very important. Constitutionally, siya ang successor kung sakaling may mangyari sa Pangulo. Kaya she is very, very important and relevant. Sara Duterte is very, very important because should she decide to run for President come 2028 at ito lamang si Martin Romualdez ang kalaban niya, sure na pong mananalo ito dahil higit na mahal ng sambayan ng Pilipino si Vice President Inday Sara Duterte kesa dito sa namumuno sa napakatiwaling House of Representatives. Ito'y usapang diretso lamang at karapatan ko bilang Pilipino magsalita pagkat yan ay may garansya nakaukit, nakasulat sa ating saligang batas. Dapat si Bongbong Marcos ang i-impeach. Nakita naman ninyo yung sagot niya tinanong siya nung reporter ng GMA7 kung handa raw siyang magpa-sailalim sa isang hair follicle drug test. Ang sagot niya hindi lang isang no, dalawang no, talagang no. Dahil hindi raw po ito importante. Tanggalin na rin natin ang paghihingi ng negative drug test sa lahat na nag-a-apply ng trabaho. Dahil yan ang ipinapakitang ehemplo ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas nung siya'y na-corner at itinanong nung reporter ng GMA7. Ang sagot niya, hindi lang isang no, dalawang no. Kaya nga, balik tayo uli sa usapin. Ang sentro po ng usapin ay yung na-discovery natin na scam, na by scam report. Imagine ho ninyo, ratifikado, aprobado, pirmado. At nung aming binusisi, ito po ay punong-puno ng blanco. Yung blanco mga kababayan, nagkakahalaga ng higit kumulang 241 billion pesos. Ganyan kalala kung paano tayo budulin ng administrasyong ito. Ultimo, ang mga sangguniang barangay sa pamumuno ni Kapitan at ng kanyang mga kagawad, alam nila hindi ka pwedeng magpasa ng isang taunang budget na merong blanco kahit isang patlang lang yan. Kahit isang blanco, kahit isang sentimo, bawal. Ganon din ang municipal councils. Ganon din ang city council. Ganon din ang provincial board. Alam nila na hindi pwedeng magpasa ng budget na may blanco. Ang maganda rito, nung dinala na po natin sa Korte Suprema yung problemang ito, marurunong din ho magpasa ng taunang budget ang mga justices ng Supreme Court. Alam nila, alam ng court administrator na hindi pwedeng magpanukala ng isang budget nang mayroong blanco kahit isang linya at kahit ang halaga lamang ay isang sentimo. Bawal po iyan. Iyan ang ginawa nilang pangbubudol sa atin. At ngayong sila'y naiipit na kung ano-ano na lang ang ginagawa, ini-impeach si Vice President Inday Sara Duterte, pinatatawag yung mga vloggers para pagtakpan itong napakalaking bulilyasong pinasok ng Marcos administration. Mahirap talaga pagka hindi marunong yung nagpapatakbo ng gobyerno. Mahirap talaga pag ang nakuha mong driver ng iyong sasakyan ay hindi marunong na nagpanggap na profesional, yung pala kahit amateur na lisensya ay hindi pwedeng mabigyan. Attorney Vic Rodriguez, papasabayan sa Senado pagpapa-impeach kay VP Sara. Alam mo ninyo, sa aking pananaw, depende kung ano yung gagawing batayan ng pag-appreciate ng ebidensya ng mga mambabatas o ng ating mga senator judges. Kung gagawin nilang, ang hahanapin nilang, gagawin nilang batayan ay proof beyond reasonable doubt, bagsak na bagsak yang inihain na reklamo kay Vice President Inday Sara Duterte. Ngayon, sa tingin ko, kung ang gagamitin ay yung tinatawag nating preponderance of evidence or substantial evidence, hindi rin ululusot sapagkat meron pong findings yung COA. Ang sabi nga ng COA, wala namang problema doon sa mga masyado nilang pinag-uusapang confidential fund kung paano ginamit. And in fact, yung notice of disallowance is not a finding of guilt. Ang notice of disallowance, ang ibig sabihin lang nun, kulang ka pa sa documentation. Yun lang po ang ibig sabihin yan.
Hindi ibig sabihin nagkasala, nagkamali or guilty ang Office of the Vice President. Maling-mali po yung ipinakalat nila at ang dapat po natin silang singilin for transparency and accountability. Anong ginawa nyo sa 6.325 trillion pesos naming mga Pilipino? Pinaglaruan nyo yung proseso ng budget. Nagpasa kayo ng budget base sa blankong Bicameral Conference Committee report. Stella Kimbo, Martin Romualdez, Committee on Appropriations, ilabas ninyo yung totoong kopya ng enrolled bill para magkaalaman na. Ilabas ninyo yung kopya ng enrolled bill. Huwag kayong gumamit ng diversionary tactic kagaya ng impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Ginawa nila yan para matakpan ang mga blanco na yan. Tama yun. Ipit na sila. At uulitin ko, yung oral argument kahapon dyan sa Supreme Court kung saan ang pinag-usapan ay yung TRO na issue last year tungkol sa illegal na paglipat ng pondo ng PhilHealth. Sinabi na nung isang justice, senior justice ng Supreme Court, na base sa COA report, hindi totoo yung sinabi ng Malacanang na sobra-sobra ang pera ng PhilHealth, kaya kinuha nila yung 89.9 billion. Buti na lang may TRO, kaya ang nailabas 60 billion. But 60 billion is 60 billion. At yan ay pera ninyo. Pera ng mga manggagawa na nagko-contribute sa PhilHealth, pera ng mga ordinaryong Pilipino. Na TRO po sila at kahapon nga yung oral argument. At yun, pinagpapaliwanag sila dahil ultimo, yung actuarial estimate doon sa buhay o yung itatagal ng pondo ng PhilHealth, sinabi na ng COA, manipis na lang ang pondo ng PhilHealth at hindi totoong sobra-sobra labis-labis ang pera ng PhilHealth. Hindi totoo another fake news ng gobyerno. Kaya kung ano-ano na lang ang linalabas nilang pagtatakip. Last day po ng 19th Congress today or tomorrow. Mag-a-adjourn na po yan. Ang pagbabalik niya sa bandang June na ho at yung 20th Congress na. Pero hinabol itong impeachment. Bakit? Kasi nga pinagtatakpan nila yung napakalaking bulilyaso na mulat na po ang mamamayang Pilipino. Ultimo, ordinaryong mamamayan ay nag-uusap na po tungkol sa budget. At ako'y natutuwa, nagbubunga po yung ating maliit na ambag sa nation building na pasimplihin yung mga naglalakihang usaping panlipunan katulad nito dahil lahat tayo dapat ay makibahagi dito. Lahat tayo dapat ay may say, may opinion, may paninindigan whether kayo ay sang-ayon o hindi sa aking posisyon. Importante, kasali kayo dahil pera niyo po ang linulustay ng mga tiwaling mangbabatas. Anak pa ni BBM ang nanguna, si Sandro, para ma-impeach si Vice President Sara kasi nga po ginagawa nilang family affair. At makikita dito na interes ng pamilya lang nila ang sinusulong ng gobyernong ito. Anthony Bustamante, attorney, kung sino pa yung guilty, yun pa yung tatapang-tapangan. Hindi po sila nagtatapang-tapangan. Binabalutan na lang nila ng kunyaring tapang sa pamamagitan ng impeachment. Ang totoo, ninenervyos na sila dahil nga for me, personally and as a lawyer, I appreciate the outcome of the oral argument yesterday. Dahil sinasabi nga po doon ng isang justice na mismo ng ating Korte Suprema, meron silang COA report na nagsasabing hindi totoo na sobra-sobra ang pera ng PhilHealth to justify the transfer of, initially ang target is 89.9 billion pesos na PhilHealth fund. Nauwi ito sa 60 billion dahil nag-issue ng TRO. Remember, kahit si Pangulong Duterte pinaliwanag ito. Yung nakialam sa 89.9 billion pesos pera ng PhilHealth at inilipat-lipat. Estafa po iyan may tuturing sapagkat galing yan sa contribution ng mga nang manggagawa na tuwing sahod ay kinakalta sa inyong sweldo. Estafa po iyan. At yan din po ay technical malversation, if not malversation of public funds. Bakit? Yung pera po ng PhilHealth, hindi mo pwedeng gamitin yan para pondohan yung AIX.
para pondohan yung AKAP, para pondohan yung mga pet project o yung mga pork barrel ng mga tiwaling mangbabatas. Malversation po iyan. Estafa po iyan. Yan ang ating dapat pag-usapan. Kaya nga po, yung aking sinasabi, ang dapat sinampahan ng impeachment ay si Bongbong Marcos, hindi si Vice President Inday Sara Duterte. Sapagkat higit naman pong napaka-anomalya itong ipinapalusot nilang 6.325 trillion. 6.325 trillion pesos budget natin ngayong 2025. Dapat po kayong makialam dahil lagay na po natin na 300 elitistang kongresista ang pumirma dyan sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. 300 versus 32 million Filipinos na malaya, payapa, constitutional at democratically elected Sara Duterte to be our Vice President. Hindi lang ho pera ang ninanakaw sa atin, pati ho ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay ninanakaw na rin nitong mga elitisang mangbabatas. Mag-ingay ho kayo, makisali po kayo, manindigan po kayo. Ipakita ninyo na tayo ay Pilipino at hindi tayo pwedeng budulin araw-araw nitong mga iilang elitistang mangbabatas. Malakas pa rin ang mga Duterte dito sa Japan, attorney. Tama po yun, kaya nga po sila galit na galit, selos na selos dahil ligit na mahal ng sambayan ng Pilipino si Pangulong Duterte. Simple lang naman po yung formula or kasagutan eh. Kasi hindi nagnakaw si Pangulong Duterte. Kasi hindi magnanakaw ang pamilya Duterte. Kasi naglingkod ng tapat si Pangulong Duterte. Kasi pinagtanggol at pinotektahan ni Pangulong Duterte ang pamilyang Pilipino laban sa droga. Unlike itong gobyernong ito, laganap na naman ang droga. Hindi magnanakaw yung mama, hindi magnanakaw si Pangulong Duterte at ibinuwis niya ang kanyang sariling buhay upang protektahan ang bawat pamilyang Pilipino laban sa droga. Nice one, Attorney Vic. Kayo po ang kailangan namin na makakatulong kay Madam Vice Sara Duterte. Ginagawa ko po ang aking parte bilang Pilipino. Ito nga po ating pinasisimple ang usapin para maintindihan ng ordinaryong Pilipino kung paano po nila sinasalaula ang proseso, kung paano po nila sinisikil, ginigipit patuloy ang pamilya Duterte, si Pangulong Duterte, si Vice President Inday Sara Duterte, at kung paano nila ninanakaw sa 32 milyong Pilipinong bumoto kay Inday Sara Duterte ang posisyon ng pangalawang Pangulo. Huwag po tayong pumayag, lumaban po tayo, mag-ingay po tayo, manindigan po kayo, sambayan ng Pilipino.